Hello mga ka-Health Real Talk! Testa online pag-usapan natin. Libreng kaalaman habang nasa abroad, simula ito ng iyong reintegration. Maraming OFWs ang nagsusumikap para sa pamilya. Pero habang nagtatrabaho tayo sa abroad, may isa pang pwedeng gawin na walang bayad pero napakalaking investment. Mag-aral ng bagong skills online. Sa pamamagitan ng Technical Education and Skills Development Authority o ang TESDA, ito ay nag-o-offer ng mga online programs. Pwedeng matuto ang OFWs ng maraming practical skills kahit nasa ibang bansa. Libre, online at pwedeng gawin kahit sa cellphone. Ito rin ay isang magandang bahagi ng reintegration dahil pag uwi mo sa Pilipinas, hindi lang ipon ang dala mo kundi bagong kaalaman at kakayahan. Mga libreng TESDA online courses na pwedeng kunin ng OFWs, healthcare at caregiving skills para sa gustong pumasok sa healthcare field. Halimbawa, meron itong caregiving modules, infection control, at meron ding massage therapy basics, nutrition and wellness. Magandang preparation ito kung balak mong kumuha ng NC2 assessment sa Pilipinas. Pangalawa, entrepreneurship at small business para sa OFWs na gustong magnegosyo pag-uwi. Mga courses tulad ng entrepreneurship, start and improve your business, financial literacy, digital entrepreneurship. Makakatulong ito kung plano mong magtayo ng sari-sari store, online business, food business o service business. Pangatlo, computer at digital skills. Isa sa mga pinaka-in-demand ngayon. Mga courses tulad ng Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint at Web Development Basics at pati na rin ang Computer System Servicing. Magagamit ito kung gusto mong maging freelancer, virtual assistant at online worker. Pang-apat, language and communication para sa mas magandang trabaho o negosyo. Halimbawa, English communication, workplace communication, customer service skills. Panglima, technical at skilled work para naman sa gustong magkaroon ng technical skills. Mga courses tulad ng electrical installation basics, automotive servicing, electronic basics, household services. Marami sa mga ito ay pwedeng gamitin para sa NC2 assessment pagbalik sa Pilipinas. At ano-ano nga ba ang step-by-step guide? Paano mag-enroll sa TESDA online habang nasa abroad ka? Madali lang ang proseso at pwedeng gawin kahit nasa Middle East, Europe o kahit nasaan ka pa. Step 1. Buksan ang TESDA online website. Pumunta sa https://e-tesda.gov.ph. Ito ang official platform ng TESDA online program. Step 2. Gumawa ng account. I-click ang Create New Account. Ilagay ang pangalan, email address, username, password, your country kahit nasa abroad ka pa. Step 3. I-confirm ang email. Magpapadala ang system ng confirmation link sa email mo. I-click ito para ma-activate ang iyong account. Step 4. Mag-login sa account. Pagkatapos, ma-activate mag-login gamit ang iyong username and password. Step 5. Piliin ang course sa dashboard. Makikita mo ang listahan ng napakaraming courses. Piliin ang course na gusto mong aralin. Halimbawa, caregiving, entrepreneurship, computer skills, hospitality. Step 6. I-click ang enroll. Kapag napili mo na ang course, i-click ang enroll, magsisimula na ang iyong lessons. Step 7. Tapusin ang modules. Ang mga course ay may video lessons, reading materials at quizzes. At kapag natapos mo ang lahat ng modules, pwede mo nang i-download ang Certificate of Completion. Bakit magandang opportunity ito para sa OFWs? Habang nasa abroad ka, pwede mong magdagdag ng bagong skill, maghanda para sa negosyo, mag-prepare sa bagong career, magkaroon ng additional qualification. Hindi lang ipon ang mahalaga sa OFW life. Mas maganda kung may kaalaman kang iuuwi pagbalik sa Pilipinas. Health Real Talk. Maraming OFW ang nagsasabing mag-aaral ako pag uwi ko.
Pero ang totoo, pwede kang magsimula ngayon. Libre na, online pa. At pwedeng gawin kahit nasa abroad ka pa. Health Real Talk, ang tunay na reintegration ay hindi lang pag-uwi ng OFW. Ito ay pag-uwi na may bagong kakayahan, bagong kaalaman, at bagong pag-asa. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day, everyone.